Kamusta mga master? Itong Highspeak TV. Ito ang part 37 ng lalaki na tinanggal sa trabaho at nakilala ang isang matandang pulubi na tiyak magpapabago ng kanyang buhay. Kasabay ng pagkawala ng Red Spider ay ang pagkawala rin ng kasama ng City Boys na sina Kulas at Hiye. Pero sa gitna ng labanan ay di inaasahan na magiging kampi ang 12 Zodiac at sa tulong na rin ni Makmak. Sa bidyong ito ay masasaksiyan natin ang bagong simula at journey ng ating mga bida. Ano pa kaya ang mga pagsubok na darating sa kanila, yan ang ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka pwedeng humingi ng subscribe sa inyo at huwag nyo rin kalimutan na i-click ang notification bell. So ano pang hinintay nyo? Simulan na natin! Ipinalibing na nga ng City Boys sina Kulas at Hiye at bumuhos nga ng luha dahil di pa rin ito matanggap ng lahat at kasabay naman ito ang pagkawala ng buong Red Spider. Lumipas pa mga araw ay nagpaalam na rin itong si Rain kina Dave at sa iba pang City Boys at mga Angels at nagpapasalamat ito dahil nakawala na ito sa kadiliman. At sabi nito, maraming salamat sa inyong lahat sa pagbigay sa akin ng second chance, lalo ka na Young Master. Ngayon ay mamalaking oras na ako para alagaan ang nanay ko. At niyakap nga ni Dave itong si Rain, pati na rin ng City Boys at Angels at nag-group hug nga ang lahat. At nang nasa sala na ang lahat ay di pa rin nag-sink in sa mga isipan nila na si Makmak ay isa palang Zodiac. At sabi ni Dance, grabe ka Makmak, hindi ko inakala na ang galing mo pala makipaglaban at membro ka ng mga Zodiac. At sabi naman ni Darwin, sa tagal nating magkasama kaya pala minsan, nung blue speed pa tayo ay bigla kang nawawala. Katulad mo rin si Buji, may mga sekreto pala kayong dalawa. At sabi naman ni Buji, ngayong wala na si Kulas ay sana tahimik na siya kung nasan man siya ngayon. Sa gitna ng usapan, ay bumitaw ng biro itong si Jane at sabi nito, ang galing mo rin Young Master, siguro isa ka ring Zodiac no? At napatahimik na lang ang lahat sa biro ni Jane, lalo na itong si Makmak. At sabi naman ni Anastasia, ikaw talaga Jane, puro ka biro, syempre hindi no? Siya si Young Master, siya si Dave, siya si Love na mahal ko. At nagsisigawan nga ang lahat sa kanilang narinig mula kay Anastasia. At sabi naman ni Jane, oo na, kayo na magjowa. Sana ito na ang simula ng panibagong yugto ng journey natin. At bumalik na rin yung harmony sa paligid at puro na kapayapaan. At tumawan lang itong si Dance at sabay sabi, hanggat patuloy akong binububog ni Sheena sa kakaselos niya ay wala talagang harmony akong matatanggap o yung tinatawag nyo na kapayapaan. At nagtatawanan ang lahat sa sinabi ni Dance at sabi naman ni Dave, masaya ako dahil okay na rin ang lahat. At simula ngayon ay kalimutan na natin ang mga masakit na pangyayari sa ating mga buhay. Pero, syempre lagi nating itatak sa mga puso natin ang mga pangalang Lemard, ni Jane, ni Cubio, ni Hiye at ni Kulas. At dapat dalhin natin lagi ang kanilang mga alaala sa puso natin dahil sa kanila ay andito pa rin tayo at masayang namumuhay. At sabi man ni Abu, mabuhay kayang Master, mabuhay tayong lahat. At sabi naman ni Makmak, mabuhay ang City Boys. At sabi naman ni Che, mabuhay din ang mga Angels at ang 12 Zodiac. At muling napatahimik ang lahat sa sinabi ni Che at sabi ni Dave, maraming salamat ng sobra sa 12 Zodiac, lalo ka na Makmak. At doon na nga, nag-group hug na nga ang lahat ng mga panahong iyon at masayang masaya ang lahat, lalo na ang nanay ni Anastasia na nanunood rin pati ang tatay ni Jake. Kaya naman ay nagsalo-salo na ang lahat sa kainan nila at dito mag-uumpisa ang masayang pamumuhay ng City Boys at Angels. Lumipas pa ang 3 araw ay nagsisibalikan na nga ang lahat sa pag-aaral nila at sa klase nila Chosen One habang tahimik pa rin itong si Chosen One at hinihintay ang professor nila
At katabi nito si Natsumi ay biglang sumigaw si Natsumi at nagsalita ng wah, wah, me and my jowa. Bumalik na siya, wah, wah, at bigla nitong hinila si Chosen One. At dagdag pa ni Natsumi, namimiss ko siya, wah. At biglang tinakpan ni Chosen One ang bibig ni Natsumi at sabi nito, wah, wah, Mongoloidsky ka ba, wah, wah, ba't ang kulit-kulit mo, wah, wah, may topa ka ba, wah, wah, ewan ko sa'yo. At saka, anong jowang pinagsasabi mo? Di kita jowa, saka ang ingay-ingay mo. Nakakahiya sa mga kaklase natin. Sabi naman ni Natsumi, namiss lang kasi kita, kaya ako nagkaganito. Bakit? Saan ka ba talaga nanggaling? Ba't ang tagal mong nawala? At sabi naman ni Chosen One, ano bang paki mo? At bigla na lang nagulat si Chosen One, Teka, marunong ka palang magtagalog? Grabe ka ha? At bigla na lang natawa itong si Natsumi at sabay sabi, oo, napagtripan kasi kita. At bigla na lang natawa din si Chosen One at sabay sabi, naisahan mo ko dun lakas ng trip mo At sabi naman ni Natsumi, oo na, sorry na sa'yo Mr. Chosen One. Ang gusto ko kasi ay mapansin mo ko. At sabi naman ni Chosen One, oo na, napansin na kita matagal na dahil sa kulitan mo. Pero wag mo na uulitin yang wah, me and my jowa challenge na yan Kasi ang sakit-sakit na sa tenga. Lagi kong nakikita sa social media. At bigla nilang tumawa si Natsumi sabay sabi, better ka kasi wala kang jowa. Kaya ka naiinis. Kung sagutin mo ko, edi may jowa ka na. At sabi ni Chosen One, loko ko talaga, ba't ko naman gagawin yun? At dito na nga nagkaintindihan na rin sa wakas ang dalawa hanggang sa dumating na rin ang professor nila. Samantala, sa kabilang banda naman ay tahimik pa rin itong si Dave sa klase nila at bigla itong nilapitan ni Ashley at sabi ni Ashley, are you okay? It's been a long time. At sabi naman ni Dave, yeah, I know. At sabi naman ni Ashley, are you okay Mr. Dave? At napatahimik na lang bigla itong si Dave. At dagdag pa ni Ashley, if you want someone to talk with, just call my name and I'll be there. At nagulat si Dave sa sinabi ni Ashley at bigla na lang niya itong ningitian. Hanggang sa dumating na rin ang professor nila samantala habang si Dave naman ay napasabi ito sa kanyang sarili. Ang ganda talaga ng babaeng to at parang ang sweet-sweet rin niya. Para talaga siyang si Anastasia pero international version nga lang. Pero ano ba itong naiisip ko? Hindi na ako pwede magkagusto pa sa iba. Pero inaamin ko, minsan ay na-attract talaga ako sa kanya at di ko maiwasan na hindi siya ngitian kasi napakagandang babae naman talaga ni Ashley. At lumipas pa mga oras ay natapos na din sa wakas ang klase nila. At habang papalabas itong si Dave ay sinusundan ito ni Ashley kaso lang bigla itong nawala at bigla namang dumating itong si Natsumi at niyaya si Ashley na mag-grocery sila bago umuwi sa tinitirhan nila. At lumipas pa mga oras ay nasa grocery store na itong si Natsumi at si Ashley. At si Dave naman ng gabing iyon ay nakipagkita ito kay Alan para ilibre ito dahil sa success ng kumpanya. Si Alan nga ay nag-iisang anak ni Jing at kinuha itong Dave para tulungan siya na i-manage ang kumpanya. At dahil sa naging successful ito ay ililibre niya ito at nag-meeting nga ang dalawa sa isang coffee shop at nag-usap-usap sila sa takbo ng kumpanya. At sabi ni Dave, maraming salamat Alan sa ganda ng takbo ng kumpanya ko at deserve mo talaga ang posisyon na binigay ko at di ako nagkamali sa pagpili sa'yo. At sabi naman ni Alan, salamat din young master, makakaasa ka kasi ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Samantala, si Ashley at Natsumi naman ay natapos na nga sa paggrocery nila at lumipas lang ilang minuto habang papasok sila sa kanilang sasakyan ay may dalawang lalaki na binantaan sila at tatapusin pag hindi nila ibinigay ang kanilang mga gamit. At ng mga oras na yun ay labis na kinabahan ang dalawa at napaiyak itong si Natsumi, pati na rin itong si Ashley. At habang papalabas naman si Dave sa coffee shop ay nagulat ng ito dahil nakita niya si Ashley. Ang coffee shop at ang grocery na pinagbilhan nila Ashley at Natsumi ay magkatabi lang ito. Kaya naman nang makita ni Dave si Ashley at katabi nito ang dalawang lalaki ay kinabahan ito dahil kahina-hinala nga ang mga ito. At biglang kinuha ni Dave ang kanyang mask at sinuot ito
at pasekreto itong lumapit sa pinangyarihan at doon na nga nagtago si Dave at rinig na rinig niya ang mga balak na pagnakawan ng dalawang lalaki sina Natsumi at Ashley. Kaya naman nang aaksyon na sanang saktan si Ashley dahil wala itong tigil sa pag-iyak ay biglang ang tinalunan ni Dave ang isang lalaki at sinipa ito kaya naman agad itong natumba at ang isang lalaki naman ay sinuntok ni Dave at ang mga oras na yon ay sinigawan ni Dave si Alan na tumawag ng pulis at dahil nawala ng malay ang isang lalaki na may hawak-hawak na patalim ay agad kinuha ni Dave ang patalim at habang bumabangon ang isa pang lalaki ay sinipa ito ni Dave sa ulo kaya hinimatay ito. Lumipas pa mga minuto ay dumating na rin ang mga pulis at agad namang pinaubayan ni Dave kay Alan ang mga pangyayari at sinabihan ito na kailangan na niyang umalis at wala dapat makakaalam sa itsura niya. At ayun na nga, agad na ngang nahuli ang dalawang kriminal at labis naman ang pasasalamat ni Ashley at Natsumi sa misteryosong lalaki na nakamas at sabi ni Ashley, "That guy is so amazing. I hope that we will see each other again, Mass Hunter." At ng mga oras na yun, habang nagdadrive si Dave papauwi, ay bigla itong napaisip sa kanyang sarili. Buti na lang talaga at nakita ko at naubutan ko mga pangyayari dahil kung hindi, ay malamang napahamak na si Ashley na mamukong na yun. Salamat naman at walang nangyaring masama sa kanila. Samantala, sina Ashley at Natsumi naman ay kinausap ng mga pulis at ipinaliwanagan ni Alan ang mga pangyayari. At sabi ni Ashley, "Do you know that guy? That guy with a mask?" At sabi naman ni Alan, No. At itinanggi nga ni Alan na kilala niya si Dave dahil yun ang bili ni Dave at ipaniliwanag ni Alan sa mga pulis kung ano ang mga nangyayari. At dumaan pa mga ilang oras ay nakauwi na rin itong si Dave sa mansyon at agad naman itong sinalubong na mahigpit na yakap ni Anastasia. At sabi nito, "Love, kumain ka na ba?" At sabi naman ni Dave, "Oh love, tapos na." At nagkatsikahan nga ang dalawa pero hindi pinaalam ni Dave ang mga pangyayari na naganap sa labas ng groceryhan. At sabi ni Dave, "Love, papasok ka ba sa PE class natin bukas?" At sabi naman ng Anastasia, "Oo naman love, bakit naman? Ikaw ba, hindi ka ba papasok?" At sabi naman ni Dave, "Mag-a-absent sana ako love kasi pupuntahan ko ang kumpanya ko bukas. Pwede ba love, nabalitaan mo lang ako kung ano ang sasabihin ng professor natin para sa final project natin?" At sabi naman ng Anastasia, "Sige love, walang anuman, sasabihin ko na lang sa'yo kung ano yung mga pinagmitingan namin." Habang nag-uusap nga ang dalawa, ay biglang nagubad si Dave na paitaas na damit niya at sabi nito, "Love, pwede mo ba akong masahiin sa likuran?" At nagulat si Anastasia sabay sabi, "Oo naman love, bakit naman hindi?" At sabi naman ni Dave, "Masakit kasi dito love, dito oh." At ng mga oras na yun ay minasahe nga ni Anastasia itong si Dave. At sabi naman ni Dave, "Ang galing naman ng girlfriend ko magmasahe." At tumawa bigla itong si Anastasia sabay sabi, "Suhi kasi ako love nung ipinanganak ako." At tumawa ng malakas si Dave at sabi nito, "Kaya pala." At habang nagmamasahe itong si Anastasia ay may napansin itong balat sa likuran ni Dave at sabi nito, "Love, may birthmark ka pala sa likuran mo." At ibang klase ang itsura niya, nakakamangha. At sabi naman ni Dave, "Oh love, nahawakan ko yan pero di ko masyadong nakikita dahil nasa likuran mismo." At sabi naman ni Anastasia, "Wait love, picturean ko para sa'yo." At pinakita nga ni Anastasia ang balat ni Dave. Sa kabilang banda naman ay nag-uusap-usap ang 12 Zodiac. At sabi ni Scorpion, "Makmak, may pabor sana ako. At may hihilingin sana ako sa'yo." At sabi naman ni Makmak, "Ano yun Scorpion?" Sabi naman ni Scorpion, "Gusto ko sana ng matibay na ebidensya kung may balat rin ba siyang master kagaya natin." At ito ang tsura ng balat ng Ophiuchus. Kasi pag meron rin siya ay 100% na siya nga talaga ang Ophiuchus sa mga Zodiac. At sabi naman ni Makmak, "Bakit ba kailangan niyo mismong masigurado Scorpion na membro nga siyang master ng mga Zodiac?" At sabi naman ni Scorpion, "Dahil kailangan natin siya sa grupo natin Makmak." At mga oras na yun ay nakipagsagutan itong si Makmak kay Scorpion. At sabi nito, pero ayaw na yung master na sumali sa atin. At napatahimik itong si Scorpion at sabi nito, "Paano mo nasabi na ayaw niya sumali sa atin? Bakit? Nagkausap na ba kayo tungkol dito?" At sabi naman ni Makmak, "Kilala ko siyang master. At isa pa, masyado na siyang busy at madaming pinagdaanan, bakit pa ba natin siya
pasasalihin, ikaya na naman natin ang mga misyon natin kahit wala siya. At isa pa, di niya kailangan gawin ang ginagawa natin para lang magkapera dahil mayaman siyang master at makapangyarihan. At sabi naman ng pinuno ng 12 Zodiac, nagkakamali ka dyan Makmak dahil di niya matatakasan ang kanyang kapalaran. At kailangan natin lahat na magsama-sama at na mga oras na yun ay napatigil na lang itong si Makmak. At sabi nito, sige alamin ko kung may balat ba talaga siyang master at sasabihin ko sa inyo. Pasensya ka na Scorpion. Sana ay wag na nating pakialaman pa siyang master. At sabi naman ni Scorpion, huwag ka mag-alala Makmak kung ayaw niya sumama sa atin. Di naman natin siya pipilitin pero hindi natin alam di ba? Pag nalaman niya ang totoo niyang pagkatao ay baka kusa pa siyang sasama sa atin. Kinabukasan, sa PE class ay kumpleto ngang pumasok ang City Boys at Angels pati na rin ang exchange student. Maliban kay Dave dahil napaalam nga ito kay Anastasia na pupunta sa kanyang kumpanya. At sabi ng professor nila, good morning sa inyong lahat. Nice kong ipaalam sa inyo na sa susunod na Sabado na nga magaganap ang lakad natin sa final project nyo. At expect ko na pinaghandaan nyo ito ng mabuti dahil challenging ang kaharapin natin. Kailangan natin akyatin ang nasa tuktok ng islang ito na sinasabi nilang sagrado. At matutupad daw ang mga kahilingan nyo pag nasa tuktok na kayo. At sama-sama tayo pero dapat prefer kayo lalo na sa mga emergency kit kasi bali-balita na may mga nawawalang estudyante na dito sa iba't ibang paaralan dahil sa maling daanan nila. Kaya naman kailangan nating magdoble ingat. Pero kung sino man ang natatakot sa inyo at gustuhin na hindi nasasama ay di ko kayo pipilitin pero kailangan nyong mag-special exam na may 200 items. At sabi naman ni Dens, naku mas mabuting sasama na lang pala tayo kasi mas masaya pang ma-experience yung mga ganitong adventure. At sabi naman professor nila, tama kayan Dens, very good. Basta maging handa kayo at maging alerto. Sa mga gamit nyo, sa mga pagkain nyo, dapat i-ready nyo na. At dapat ay ngayon pa lang ay paghandaan nyo ito ng mabuti at huwag nyong ismulin ang challenging na kakaharapin nyo. Maliwanag ba class? Sabi naman ng mga estudyante, yes sir, maliwanag po. At sabi naman ng professor nila, okay class, dismiss, see you next Saturday para sa final project nyo. At magkita-kita tayo dito 7 AM ng umaga at dapat walang malilate dahil sabay-sabay tayong pupunta doon. At dapat andito na kayo sa tandang oras. Maliwanag ba? Sabi naman ng mga estudyante, yes sir, maliwanag po. Samantala, si Dave naman ng mga oras na yun habang papunta ito sa kanyang kumpanya ay may nakita itong mga armado na nakamaskara at pilit pinasasakay ang isang negosyante. At suspetsya ni Dave na ito nga ay planong kikidnapin at ng mga oras na yun ay agad sinuot ni Dave ang mask niya at sabi nito sa kanyang sarili, bakit ba parang lagi na lang akong nakakita ng mga ganitong pangyayari? At agad nga pinutukan ni Dave ang gulong ng sasakyan ng mga armadong lalaki para hindi nila magamit ang sasakyan. At bumaba na nga itong si Dave sa sasakyan niya at sinabihan ang tatlong armado, bitawan niyo siya. At biglang sumigaw ang negosyante, tulungan mo ko, tulungan mo ko. At ayun na nga, pinutukan itong si Dave ng mga armadong lalaki pero agad naman itong nakaiwas at nagtago ito. At habang papalapit ang isang armadong lalaki, ay agad itong tinalunan ni Dave at pinalo sa ulo ng bat. At agad naman itong hindi matay samantala ang dalawa naman ay tinalunan din ni Dave at pinalo rin ang mga ito hanggang sa tumilapon ang isang baril ng isang armadong lalaki. At dahil sa ayaw ni Dave na makapatay ay sinipa niya ulit itong mga armado at pinaputukan ito sa mga paa nito para hindi na ito makalayo pa at para hindi na makatakbo. At ayun na nga, tumawag nga ang negosyante ng mga pulis at agad naman itong nagpasalamat kay Dave. Habang si Dave naman ay agad itong umalis sabay-sabi, ligtas ka na ngayon sir, antayin mo na lang ang mga pulis. At agad namang ibinigay ni Dave ang baril at patalim ng mga armadong kalalakihan at sabi nito, i-safety mo yan at ilayo mo yan sa kanila baka mapahama ka pa. At sabi naman ng negosyante, sandali gusto kong suklian ang kabutihan mo. Anong pangalan mo? At bigla na lang napatigil si Dave sabay-sabi, ako si Mas Hunter. Nang mga oras na yun ay agad na nga itong tumakbo si Dave pero binidyohan ito ng negosyante at lumipas lang ng ilang minuto ay naabutan na nga ng mga pulis ang mga armado at sabi ng negosyante, niligtas ako ng isang lalaki na nangangalang Mas Hunter. Hulihin nyo na ang tatlong ito.
At hingid sa kaalaman ni Dave na ang niligtas niya ay maimpluwensyang tao at sikat ito. At kumalat agad ang mga balita-balita tungkol sa lalaking nakamas na nagligtas sa buhay ng isang negosyante at pinalabas nga ito sa TV. At in-interview nga ang napakayamang negosyante na nangalang si Wang. At sabi nito, "Mutika na akong mapahama kanina pero dahil sa lalaking nasa video na yan ay nasave niya ang buhay ko. At ang pangalan niya ay Mass Hunter. Kung sino ka man ay sana magpakilala ka sa akin dahil gusto kong suklian ang kabutihan mo. At kung sino man ang nakakilala sa taong ito ay ipagbigay alam nyo sa akin dahil bibigyan ko kayo ng pabuya. 1,000,000 kapalit ng pagkatao ng lalaking nagligtas sa buhay ko dahil hindi talaga ako mapakali pag hindi ko siya natulungan at masuklian man yung kabutihang ginawa niya sa akin." Ng mga oras na yun ay napanood nga ng exchange student ang mga pangyayari at bigla agad itinuro ni Ashley ang lalaking nasa TV at sabi nito, "Oh my gosh, that guy saves me." At sabi naman ni Natsumi, "Oo siya nga, tandang-tanda ko pa ang tindig niya pag nakatalikod. Siya talaga yan." At ng mga oras din yun ay nasa mansyon na nga din ang City Boys at Angels at napanood rin nila ang mga balita at napasabi nilang si Chosen One, "Wow, sino yan? Superhero ba yan?" At sabi naman ni Mike, "Astig sino kaya yan?" At dito na nga magsisimula ang pagsikat ni Dave bilang si Mass Hunter. At sabi ng negosyante na handa siyang mabigay ng 1,000,000 mahanap lang itong si Dave, ang lalaking nakamaskara o ang itinatawag nilang Mass Hunter. At dahil sa maraming ang nakapanood at dahil na rin sa pabuya ay tiyak na pagkakaguluhan nga itong si Dave, pero paano kaya siya makikilala ng taong bayan? Dahil nga napakasikat nga nitong si Mr. Wang, kaya naman napakalaking impluensya nito. Kaya dahil dito sa pagtulong ni Dave ay tiyak na sisikat nga ito. Pero yan ang ating abangan sa mga susunod na kabanata. Lumipas pa mga araw ay magaganap na nga ang final project ng lahat. Araw ng Sabado ay nakita-kita na nga sila sa tagpuan nila sa gym at maagang dumating ang professor nila at sabi nito, "Handa na ba kayong lahat? Lahat na ba ay andito na?" Na mga oras na yun ay dumating na din ang 4 na exchange student at handang-handa na nga ang lahat at silang lahat ay sasama, pero hingid sa kaalaman ng lahat ay lubhang mapanganib ang kanilang pagdadaanan dahil ang pupuntahan nila, kung magkakamali sila ng ruta sa kanilang lakaran nila, ay pwede silang mapadpad sa lugar na kung saan maaari silang mahuli ng grupo ng mga kulto o yung nangunguha ng tao para gawing alay. Ano kaya ang sunod na mangyayari sa kanilang final project o sa kanilang big adventure? Yan ang ating pakakaabangan sa sunod na kabanata. Once again, this is Sizebig TV, mag-iwan ng salitang peace out. Please like, share, subscribe at comments. Huwag na huwag